Bagong lahat, luma muna. Noong mga August, si Kyrie nagpo-post ulit ng mga bagay about sa iba-ibang narrative gaya ng mga issue sa outside sa basketball. Kasunod yun ang comment din niya sa live stream sa nangyari sa kanila ni Dillon Brooks. Ngayon naman, pinansin ulit siya ng mga fans dahil sa isang post. Ito ay tungkol kay Novak Djokovic na nanalo ng US Open at nilagay pa ni Kyrie non-vaccinated itong si Djokovic sa alam nyo na. Ang post na yon ay connected din sa nangyari sa kanya dati na ayaw nga din niya magpabakuna at binan pa siya ng net sa mga home court games dati. Pero ang report kasi nun, state ng New York ang naglagay ng batas na yon na bawal maglaro ang mga players na hindi vaccinated. Isa pa doon, post-pandemic na kasi yung nangyari kay Djokovic. Sa totoo lang, wala namang masama sa pinost nitong si Kyrie kung sa ibang bansa. Pero yung mga pinopost niya kasi dati, yung iba doon natamaan talaga yung ibang mga organization. Dahil nga, meron na rin nangyari sa kanyang hindi siya nakapaglaro sa Nets dahil sa pinost niya. At sa ngayon, pinaghahandaan na ulit ng mga fans ang mga posibleng mangyari kay Kyrie dahil sa post niya. Base din sa report, pwedeng mahila ang pangalan ulit ni Kyrie at ng Dallas dahil lumalabas na suportado ni Kyrie ang hindi pagkakaroon ng bakuna. Hindi lang naman to sa COVID at marami pang bakuna. Connected din kasi yon sa politics. Komento rin ng ibang mga fans, iwasan na ni Kyrie yung pagpo-post about din sa politika. Kailangan niyang iwasan yung mga distraction papasok ng season, lalo na't nakasecure na nga siya ng kontrata sa Dallas. Iniintay rin ng ibang mga haters ni Kyrie at kahit na rin si Luka kung paano sila mag-fail next season. Kaya nga naging maingay din yung post ni Kyrie sa IG. Based naman sa report ni Sam Saranya noong nakaraan, kapag pumasok ang training camp, dalawang teams lang ang pwedeng puntahan nitong si Damian Lillard, either Miami or magstay siya sa Portland. Dati may report pa di umano kapag ibang teams ang napuntahan ni Damian Lillard, malaki ang possibility na hindi siya maglaro sa team na yon at maupo na lang. Kahit pa sinabi ni Dame dati, kahit anong team maglalaro siya, pero noon yun. Sa report din, papalapit na rin yung training camp. Wala pa rin traction ang ibang team kung may interest dito kay Damian Lillard. Base na rin kasi yun sa naging rumors na hindi siya maglalaro sa ibang teams. Isa pa, problemado din sa salary cap tungkol sa kanya. Ang lumalabas kasi kailangan talaga ng isang team pa doon para matuloy yung deal or trade. Ang hinahabol kasi bago mag-training camp ay mailipat talaga si Dame. Hesitant pa ang Miami na isama si Caleb Martin at yung ibang key pieces ng 2023 run nila. So nawala na si Max Strus at si Gabe Vincent. Si Caleb Martin yung natitira outside sa core players nila. Bukod pa, pwedeng isama din sa trade yung mga batang players ng Miami. Mula nang lumabas ang balita tungkol kay Damian Lillard na Miami Heat lang ang gusto niyang puntahan, ang hinahanap kong dahilan doon, bakit Miami? Dahil alam niya namang may problema ang Miami doon. Kaya nga nagkaroon ng rumors tungkol kay James Harden dahil nalagpasan nila yon sa trade dati. At ngayon, posible sana nakuha sa free agency kung hindi siya nag-accept ng player option. 2022 pa sinabi ng Miami Heat na hindi sila willing magbayad ng tax unless isang upgrade ang mangyayari. Ang pagkakataon na yon para ma-upgrade ang Miami ay hindi via trade kundi free agency. Kay Damian Lillard, base sa report, gusto rin niyang maiwan yung mga key pieces kapag na-trade siya sa Miami Heat. So dapat andun pa si Hero, Butler, Adebayo, Lowry, Martin at Kevin Love. Alam nitong si Damian Lillard na mahirap gawin yun at pinapahirapan niya yung Miami Heat. Kapag sinama si Damian Lillard sa mga players na nabanggit ko kanina, yung kontrata nila, posibleng lumagpas pa ng $180 million. Lagpas na yun sa tax apron. Yun ang sinasabi ng Miami Heat na hindi sila magbabayad ng tax unless ma-upgrade yung Miami Heat. Pero ma-upgrade ba kung pumunta doon si Dame via trade or kumuha na lang sila ng isang all-star via free agency signee? At alam yun ni Damian Lillard.